Benhur Abalos, pinagkakatiwalaan. Actually, hindi lang pinagkakatiwalaan, isa po sa talagang may paninindigan at sumusuporta kay Pangulong Marcos. Si Benhur Abalos, mga kaibigan, ay dating DILG Secretary. By the way, bago yan, abogado, dating DILG Secretary, dating Chairman ng Metro Manila Development Authority, dating Mayor, dating Congressman ng Mandaluyong City, at dati ring campaign manager ng Uniteam noong 22 presidential election. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit sinasabi kong pinagkakatiwalaan at malapit kay Pangulong Marcos. Ito naman si Abalos ay hindi lang pinagkakatiwalaan ng Pangulong Marcos, kung hindi talaga may paninindigan in favor of President Marcos. Hindi siya humihiwalay. Sinusuportahan niya from day one, mula nang sila magsama-sama noong 2022 pa ng eleksyon at hanggang ngayon. Pinaninindigan na niya kung ano ang mga ginagawa at policy ni Pangulong Marcos, foreign policy, tungkol sa ekonomiya, national security, internal, external security at marami pang iba. Mga proposed bill, aasahan natin dito kay Attorney Benhur Abalos ng Mandaluyong City for Senador ng Alyansa para sa Pagbabago. Hindi ho talaga siya nagbabago ng paninindigan at paniniwala. Mabait na tao pa. Yan ay ilang beses ko rin na-interview ng araw kung saan-saan mga posisyon. Nung ako'y Congress reporter pa sa Congress, yan ay na-cover ko rin na bilang bagong mambabatas ng Mandaluyong ng panahong yon. At napaka-active po. Galing sa local government, galing sa executive department, kaya hinog na hinog. Tapos abogado, yan ang kailangan natin sa Senado. Abogado na kayang gumawa ng batas at makipagsabayan sa lahat ng klaseng debate, public hearing, paggawa po ng batas. Ayan po, Benhur Abalos ng Alyansa para sa Pagbabago. Tiwalang-tiwala dyan si Pangulong Marcos at si First Lady at lahat na hong mga taga-executive department, dahil kasama niyan ang halos lahat ng naging cabinet secretary noon until now ni Pangulong Marcos, kasi nga po yan ay member ng executive department before na siya ay tumakbo. Nag-resign nga para tumakbo. Abogado, may prinsipyo, may paninindigan, at saka po mabait pa. Tanong nyo sa mga taga-Mandaluyong at mga nakakakilala dyan ng personal. Napakasimple pero mabait po. Hindi namimili ng kausap. Ang kakayanan sa paggawa ng batas, paninindigan, walang kaduda-duda. Ang higit sa lahat yung maninindigan hanggang sa huli. Kasi may tiwala sa kanyang Pangulo at siya ay talagang sumusuporta 100%, 1,000% sa Marcos administration. Kaya po yan ay isa sa mga dahilan kung bakit sinasabi ko na siya ay karapat-dapat at pinagkakatiwalaan, makasama ng Pangulo hanggang sa Senado. Ano mangyayari? Villar family at mga Marcos nagkahiwalay ng landas dahil sa investigasyon? Abay, hindi ho dahilan yun. Tama yung ginawa ng Pangulong Marcos. Tama yung ginawa ng gobyerno. Proteksyonan ng consumer ng Pilipino. Kahit nakaalyado, dapat panagutin. Pero pinagtatanggol ng mga Duterte yung kanilang kaalyado sa mga Villar. Dahil nga daw ho, kahit napalpak ang prime water. O saan kayo? Sa matinong gobyerno? O sa grupong walang ginawa ko hindi manira at magbintang kasama ang kanilang mga alipores? Wow! Okay? So, ayan po. Kaya tama lang ho na hindi lang si Abalos, lahat ng kaalyado ng ating gobyerno at ng ating Pangulong tumutulong, ng government organization, mga individual, na mga personalidad, tulungan natin, lalo na yung kanyang kandidato sa pangunguna ni Benhur Abalos. Abogado, mambabatas, mayor, dating cabinet secretary, dating chairman ng MMDA, inuulit ko, at marami pang iba. Yung qualification, 100% nandoon. Okay? Yan po yung ating mga topic ngayon. Alam niyo po, tama lang yung sinabi ni Sir Mike Abe na itong si Attorney Benhur Abalos ay talaga pong kung experience lang ang pag-uusapan, talaga pong isa po ito sa mayroong pinakamagandang track record na kumakandidato po ngayon sa pagkasenador. At isa pa, abogado po ito. Nako, pagdating po sa sa legislation, talaga pong ito ay isa sa mga magiging top performer sa Senado. At
marami po itong maisa sa katuparan ng mga batas na magiging kapaki-pakinabang sa ating mga kababayan at hindi po siya magiging hadlang sa mga magagandang batas na naiisip na gawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po alam nyo, sa totoo lang, nung nakita ko na pinopromote ni Sir Mike Abe, si Attorney Benhar Abalos, sabi ko, ay hindi pala ako nagkamali. Kasi po noong pong nagkaroon ng unang-una na alyansa para sa Bagong Pilipinas campaign, yung kick-out rally nila, kung saan nandoon si Amy Marcos, si Benhar Abalos po ang aking unang-una na nasabi na aking susuportahan talaga. Dahil nga po, nakita ko ang ginawa niya noong siya ay DILG secretary. Wala pong kumbaga, walang duda na ito po talaga ay laban po sa mga kriminal. Naipakita niya na ang kanyang galing bilang DILG secretary na kung saan ay nahuli po ang ilan sa mga kumbaga VIP at mga matataas na kumbaga mga untouchables nung panahon ni Duterte. Ngayon po ay pinagbabayad sa kanilang mga kasalanan dahil sa paglabag sa batas, katulad ni Kibuloy. Etong si Arnie Tevez at si Bantag na hanggang ngayon po ay nagtatago, na bigyan po ng hustisya ang pagkamatay ni Caper Silapid at ni Gobroel Degamo. Hindi pa man nahuhuli yung mga salarin, pero di ba ang importante ay naresolba ang kaso at nalaman kung sino po ang mga tunay na may kagagawan dito po sa mga krimen na ito. Ngayon po, hindi naman siguro siya ipopromote o susuportahan ni Leni Robredo. Kung nakikita ni dating Vice Presidente Leni Robredo na hindi po qualified sa pagka-Vice Presidente, pagka-senador, pwede rin, di ba, Vice Presidente. Sa pagka-senador, ito nga si Attorney Benhar Abalos. Po, kung saan matagal niya ng kaibigan to, at isa sa mga magpapatunay na talagang si Senator Benhar Abalos ay mayroon pong puso para sa mga kababayan natin, para po sa mga Pilipino, ay si Leni Robredo. Dahil doon po sa Naga City, hindi naman po sa kumbaga hindi naman pinagsasabi o hindi pinagkakalat, tahimik lang po na kumikilos at gumagawa si Benhar Abalos. Biruin mo, yung pala matagal nang tumutulong sa Naga City itong si Benhar Abalos, pero hindi po ito na ibabalita. Isa pa po sa mga nag-promote sa kanya, sigurado ko na marami po sa mga supporter nito ang susunod sa pagboto dito kay Attorney Benhar Abalos, kung hindi itong si Vice Ganda. Kilala natin si Vice Ganda, napihikan to sa mga politiko. Ayaw nga nito ng mga usaping politik Di ba? Hindi to ganong nakikisali sa sa mga gantong gawain, pero lately ay pinromote po ni Vice Ganda etong si Attorney Benhar Abalos, at ginawan pa nga niya ito ng parang TikTok video. Sumayaw-sayaw pa siya, at sabi nga niya doon sa kanyang video, kaysa naman daw doon sa mga walang kwenta ang kanyang iboto, dito na sa siguradong sulit ang iyong boto, isang boto mo lang sulit na sulit sa 6 na taon. Saka nakakita, abogado, mayor, congressman, MMDA chairman, DILG secretary, di ba, cabinet member yan. Pinagkakatiwalaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang pagdududa na dito sa pagkatao ni Attorney Benhar Abalos. Doon na tayo sa merong napatunayan. Doon na tayo sa alam nating merong nagawa, at alam natin na napakaganda po ng track record nito simula nang maging mayor. Di ba? Kumbaga, yung katalinuhan sa larangan ng public service, yan po ay hindi na po question kay Benhar Abalos. Hindi katulad ng ibang kumakandidato na ngayon pa lang nangangako, ngayon pa lang nagsasabi na sila'y magsisilbi sa bayan.
Pero si Senator Benhar Abalos, napakatagal na po na public servant at napatunayan na natin na kayang-kaya niya talagang gawin ang kanyang mga trabaho. Naipakita niya na yan, yung pinapangako pa lang nung iba, nagawa niya na. 'Di ba? Kaya po wala nang wala nang duda dito sa kaya Senator Benhar Abalos. Eto pa si Ay de las Alas, si Senator Franklin Drilon. Sinusuportahan din nila si Senator Benhar Abalos, si Kong Erwin Tulfo. Sabi nga ni Kong Erwin Tulfo, kung iboboto nyo rin si Benhar Abalos dahil napakalaking tulong po sa Senado, kay Senate President Chis Escudero at sa ating Pangulong Bongbong Marcos ang presensya ng isang Benhar Abalos doon po sa Senado. Alam mismo ng mga co-aspirant, mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ni PBBM na eto nga si Benhar Abalos po ay isa sa mga magiging top performer sa Senado kapag ito po ay naluklok na. Isa po dyan din sa mga nagsabing suportahan ay si Senator Ping Lacson. Alam natin yan, si Senator Ping Lacson, dating PNP chief, crime buster yan. Kaya alam niya na ang kakayahan ni DILG Secretary ay akmang-akma sa pagiging senador dahil nga po sa mga napatunayan na nito noong siya ay nakaupo bilang DILG Secretary. Marami pa pong sumusuporta kay Senator Benhar Abalos like governors, mayors at iba't ibang liga sa buong Pilipinas kasama na ang liga ng mga barangay. Yan po ang mga sumusuporta kay Benhar Abalos. Ang mga plataforma po kasi ni Benhar Abalos, yun po yung mga pinakakailangan ng ating bayan. Kaya hindi na ako magtaka kung si Sir Mike Abe suportahan si Benhar Abalos. Kasi unang-una po dyan si Senator Benhar Abalos ay champion ng abot kayang pabahay. Bakit ko nasabi yan? Bilang dating mayor po ng Mandaluyong, pinangunahan ni Abalos ang mga socialized housing projects na nakatulong sa libu-libong pamilya. Kabilang dito ang mga medium-rise condos at land for the landless programs na nagbigay ng permanenteng tahanan sa mga informal settlers. Ngayon, layunin niyang ipatupad ito pong programa na ito sa buong bansa. Kumbaga, i-replicate niya na lang. Nagawa niya na sa Mandaluyong Kayang-kaya niyang gawin sa buong Pilipinas yan. Bawat probinsya, kaya niyang gawin. Bakit? Nagawa niya na sa Mandaluyong Diba? Sa Mandaluyong, kung makikita po ninyo yung mga lugar dyan, medyo talaga pong urbanized na. Talaga pong masasabi natin na masikip. Pero nagawa ni Abalos sa Mandaluyong. What if gawin niya sa bawat probinsya na alam natin na malalawak ang mga open na land, malalawak ang mga bakanteng lote? Kaya-kayang gawin yan ni Senator Benhar Abalos para pumatulungan ng mas maraming Pilipino na magkaroon ng disenteng tirahan. Diba? At alam nyo, fake news yun, yung sinasabi na marami na namang kumakalat na pulburon, issue ng pulburon dito sa ating bansa. Fake news po yun. Alam nyo po ba, noong DILG Secretary si Benhar Abalos, inilunsad niya ang BIDA program, Buhay Ingatan, Drogay Ayawan. Isang community-based na kampanya laban sa illegal na droga sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa ilalim ng kanyang pamumuno na yan, nakumpiska ang mahigit po 10.4 billion na halaga ng illegal na pulburon at na-clear ang halos 28,000 na barangay. Kaya hindi po totoo yun. Fake news po yun. Sa pamumuno ni Secretary Benhar Abalos as DILG Secretary, yung pong BIDA program na yan, yan po ay iniingatan po ang buhay. Hindi po katulad noong mga nakaraang panahon na ang mapagbintangan ka o mapag-isipan ka na gumagamit
ay titimbuang ka na lang bigla. Dito po, iniingatan po ang buhay. At kailangan po na mabigyan ng due process ang mga nasasangkot po sa illegal na pulburon. Dahil po sa pagpupursige ni Secretary Benar Abalos noon ng DILG, na isa katuparan po ang kumbaga hindi po masasabi natin na gurguran na laban kontra sa droga. Hindi naman kailangan ng kumbaga maraming magurgur para masabi na drug free ang Pilipinas, 'di ba? Hindi po ganoon. Kailangan po ng maayos na approach, diplomasya ang paiiralin. At under din po sa pamumuno ni Secretary Benar Abalos, nahuli po ang pinakamalaking drug bust sa kasaysayan ng Pilipinas. Yung nahuli po doon sa Alitagtag na kung saan ay meron pong 6.4 billion na halaga ng kontrabando ang nahuli. At yun pong tao na nagdadrive nung van na yun ay nakakulong pa rin po hanggang ngayon, taliwas po sa sinasabing issue ng mga DDEBs na naabsuelto na daw po ito at kumbaga palit ulo daw ang nangyari, wala na daw sa kustodiya ng mga kapulisan. Hindi po yan totoo. Siya po ay patuloy na nakakulong at hindi po yun makakalaya. Okay, ngayon naman po, dahil nga po si Senator Benar Abalos, kung titignan natin, peace and order ay kanyang talagang ginagawa talaga ng paraan na kumbaga maisakatuparan ang kumbaga yung ating kapayapaan sa paligid, yung pagsunod sa batas ng mga Pilipino, 'di ba? Peace and order, hindi na question yan kay Senator Benar Abalos Pero alam niyo po, kahit na po na matapang siya, kahit po na wala siyang kimi, o alam niyo wala siyang pinangingilagan, walang sinasanto pagdating sa peace and order. Napakalambot po ng puso nito nga si Senator Benar Abalos pagdating naman po sa mga kabataan o bata na mayroon pong espesyal na pangangailangan. Sa Mandaluyong po, sinimulan po ni Abalos ang Project Teach, isang programa na nagbibigay ng libreng therapy at edukasyon sa mga batang may special needs mula sa mahihirap na pamilya. Dahil dito, pinarangalan ang lungsod ng United Nations Public Service Award noong 2015. Imagine niyo po yun. Yung akala natin brusko, macho, matapang, magiting, pero may puso po para sa mga bata na may special needs. Bihira po yan. Yung iba kasi pag sinabi peace and order ako, peace and order, talagang puro peace and order na lang. Hindi katulad po ni Benar Abalos, lahat po. Kumbaga yung kanyang pagmamahal sa sambayan ng Pilipinas, hindi lang po para sa peace and order, para rin po sa mga kabataan at para rin po sa mga maralita. Na katulad nga noon, yung mga walang bahay, binigyan po niya ng bahay. Alam niyo po ba merong isang kwento yan? Meron pong isang bata na, isang kabataan lumapit po sa kanya, mahirap lang, wala pong pangkabuhayan. Alam niyo ginawa ni Senator Benar Abalos, binigyan niya ng kabuhayan, binigyan ng tricycle para po makapamuhay ng marangal yung isang kabataan na lumapit sa kanya ng tulong. Kaya po kailangan natin ng leader na may malasakit po sa mga Pilipino sa Senado. Hindi lang siya mahusay na administrador, si Abalos ay isang leader na may puso sa bawat posisyon na kanyang hinahawakan. Mula sa pagiging mayor, MMDA chairman hanggang sa DILG secretary, pinatunayan niya ang kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko. Bihira po. Alam niyo, sa totoo lang, habang binablog ko to, naiisip ko na kung manalo si Senator Benar Abalos, maupo siyang senador, napakalaking tulong po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Katulad nga ng tinura ni Sir Mike Abe. Wala na tayong ihilingin pa dito Kumbaga complete package na 'Di ba? Hindi to artista, hindi to singer, hindi to doktor, hindi to kumbaga
ito'y abogado na meron lamang daladalang experience sa public service. Diba? Hindi siya artista na kailangang umarte sa harapan ng mga media para masabi lamang na siya'y merong buong puso na hangarin sa paglilingkod sa bayan. Hindi siya yung singer na haharanahin ng mga manonood ng kanilang caucus o ng kanilang kampanya. Hindi ito nagpapasikat na doktor o kung ano man na propesyon. Ito'y isang napakasimpleng abogado na ang tanging alam lamang ay ang ipatupad ang batas, sundin ang batas at pahalagahan ang umiiral na batas dito sa Pilipinas na kailangan itong ipatupad. Mahirap o mayaman, makapangyarihan o ikaw man ay nagtitinda ng taho ng balot o ikay tricycle driver lamang, kailangang ipatupad ang batas kahit ano pa ang iyong posisyon sa buhay. Patas lamang ang ginagawa na pagseserbisyo publiko ng isang Benhar Abalos. Kaya po sa darating po na eleksyon, naku, wag po ninyong kakalimutan. Napakalaking tulong po at napakalaking pagbabago ang magiging dala nito. Hindi po pamumulitika ang dadali nito sa Senado, kung hindi po yung tunay na trabaho ng senador na gumawa ng batas at hindi po nito po protektahan ang mga masasama. Kaya po kasama ni Sir Mike Abe, kasama ni Vice Ganda, ni Franklin Drilon, ni Lenny Robredo, at ng iba pa po na mga nagpo-promote. Ano pangalan ng artista? Abalos din yun eh. Pinopromote din niya si Senator Benhar Abalos kasi talagang hindi mahirap ibenta ang tao na ito. Ay de las Alas, Erwin Tulfo, Ping Lacson, Tito Soto, lahat po'y sumusuporta kay Secretary Benhar Abalos dahil alam po nila ang kalidad ng serbisyo nito at ang kakayahan nito na mamuno at maging senador sa atin pong bansang Pilipinas. So, huwag niyo pong kakalimutan yan Benhar Abalos po para sa Senado. Number 1 po yan sa balota. Hindi niyo na kailangan lumayo. Hindi niyo na kailangan hanapin. Pagbigay pa lang sa inyo ng balota, kitang-kita na kagad ang pangalan niya. Number 1 po yan sa balota, Benhar Abalos. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta kay Senator Benhar Abalos. At ako na po ang naggagarantiya sa inyo, pag siya'y nanalo, hindi po mapapahiya ang mga nag-promote at nag-endorso sa kanya. So yun lamang po. Bye-bye. Salamat. Mama chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first.